na may bahay din pala si Lito Lapid doon sa Barcelona, Espanya. Grabe, may bahay sa Amerika. Dalawa, mansion. May mansion din ngayon sa Barcelona. Hanggang ngayon po dapat sana makasuhan ito ng plunder. Ito ang wow trending. May bahay sa Spain si Senador Lito Lapid. Ito ang bagong pasabog ni Toto Kausing sa kanyang vlog matapos na ibinulgar nito na may dalawang mansion si Senador Lito Lapid sa Porac sa USA ay may mansion din daw ang senador at ngayon nabisto na meron din palang bahay si Senador Lito Lapid sa Spain. Last month, bumisita daw si Senador Lapid dito sa Barcelona sa kanyang bahay sa Spain kasama ang kanyang anak na si Mark Lapid at ang batang Quiapo star na si Coco Martin. Dito nga ay nagsalita pa sila sa simbahan sa San Agustin Church sa Barcelona. Base sa informasyon na nakuha ni Toto Kausing, milyones na euro daw ang mga bahay sa Spain kapag ikaw ay bumili. Unang nabulgar ang galawan ni Senador Lito Lapid na kumakamkam ng salapi noong gobernador pa lang ito. Dahil sa 9 na taon bilang gobernador ay 30 million lang daw ang ibinibigay o nire-remit ni Senador Lito Lapid kada taon. Pero nung natalo ito, si Senador Lito Lapid sa pagkagobernador, nalaman na ang kinikita pala sa isang araw ay umaabot pala sa 1 milyon. Bilyonaryo pala itong si Senador Lito Lapid. Ang daming bahay sa abroad, mansion pa. Humihingi na rin ng dasal si Toto Kausing at magdagdag na ng bodyguard dahil may nagtip daw sa kanya na ipapayari siya sa mga politiko na kanyang ini-expose dahil hindi na pumatok sa takilya ang pelikula ni Leon Guerrero. Dito na pumasok si Lito Lapid sa politika at dito din simula nang naging politiko daw ito ay yumaman ng sobra. Mansion sa USA, 2 mansion sa Porac at meron pa sa Spain. Yumaman sa Pogo, politikong walang kwenta, basura sa line-up ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ngayon naman ay kumampi kay Marcos Jr. Balimbing na politiko ng Pilipinas, walang kabusugan, kakasuhan din yan ng plunder. Puro na lang nakaw ang inaatupag. Kaya dahil dito hindi napigilan ng mga netizen na magbigay ng kanilang komento. Yayamanin pala si Leon Guerrero sa kanyang pagiging artista at politician. Paano anyaring maraming bahay, saan galing ang kanyang yaman at sino ang nagpapayaman? Pangungurakot ba o pagiging artista? Pakisagot naman mga kababayan kung alam nyo. Iisa ka at walang katulad sa pagbubunyag mo sa katotohanan. Parang nabuhay si Percy Lapid at higit pa dahil sa massive legal background mo. Always make it in your habit to always declare the decree in Jesus' name. No weapons forms against me will prosper. Imbestigahan ng Senado at Kongreso, sana kayang kasuhan at walang kabusugan. This issue should be investigated and if Lapid found guilty of corruption, he should suffer the consequences and be rotten in jail. Tuloy ang laban sa katiwalian at pagnanakaw sa gobyerno. Huwag nang iboto ang mga artistang walang alam sa batas. Sino-sino ang mga protektor sa Pogo Hub, senadors, para mailista namin at i-boycott ang mga traidor? So, ang ating pag-usapan po sa ngayon ay patungkol pa rin po kay Lito Lapid. Kasi marami pong nagtitiwala sa atin. At dahil sa tiwala na yan, ay binigyan tayo mga impormasyon patungkol kay Lito Lapid. Ngayon, ito mga kababayan, na-discover ko na may bahay din pala si Lito Lapid doon sa Barcelona, Espanya. Grabe, may bahay sa Amerika. 2, mansion. May mansion din ngayon sa Barcelona, Espanya. At pwedeng bumili mga foreigner doon sa Barcelona ng bahay. Tapos may bahay sa Angeles, 16 million, nung binili yan 2014. At may bahay din, 2 bahay sa Porac. Ang dami mong bahay. Ikaw ba Mr. Lito Lapid, nilalagay mo ba sa mga SALN mo ito? O Statement of Asset Liabilities and Network? Hindi ko alam. Kasi hindi mo naman pinapakita ang SALN mo. So anyway, pag-usapan lang muna natin itong bahay ni Mr. Lito Lapid doon sa Barcelona, Spain. So ayon sa aking bubuit na nagsasabi ay sinasabi niya po na si Mr. Leon Guerrero. Alam mo kung bakit pala sa mahilig gumawa ng pelikula na mayroong semblance o mayroong
kahawig sa mga istorya ng mga Zorro. Mga Espanyol kasi, mga Mexicano, talagang mahilig siya sa mga Spanish heritage. So, gumawa siya, valiente. Yun pala, talaga mahilig siya doon. Natural na hilig niya yung mga lahat ng bagay na patungkol sa Espanyol. So, ito, hindi ko alam kung itim naman siya, hindi ko alam kung may dugong Espanyol siya o pure Kapampangan siya o Kapampangan na may dugo na Espanyol. Hindi ko alam. Pero bakit? Ito, ngayon pa lang alam ninyo na magtatanong tayo kay Mr. Lapid. Totoo ba, Mr. Lapid, na may bahay ka sa Spain, sa Espanya? O, sagutin mo naman ito. Kasi ang nagsabi sa akin na may bahay ka doon sa Barcelona, Espanya at ay isang mapagkakatiwalaang source o pinagmula ng informasyon. At nangako din naman ako sa iyo, Leon Guerrero, para sa iyo, Leon Guerrero, nangako ko dun sa aking source na hindi ko siya ibibisto. So, ito si Leon Guerrero, kasama si Mark Lapid na anak niya, kasama rin si Coco Martin, ay pumunta sila sa nung June sa Barcelona. At nagsalita pa nga sila sa simbahan. At in-entertain nila yung mga fans nila na mga Pilipino nandun sa Barcelona. At gumawa sila ng parang press con. Alam mo saan? Sa loob pa ng simbahan. Sa loob ng San Agustin Church doon sa Barcelona. So, ngayon, ang pari at doon, nakita ko, ang pari ay Pilipino. So, yan ang explanation na kung bakit ang sila ay binigyan ng pagkakataon na makapagsalita sa loob ng simbahan. Matindi sa loob pa ng simbahan. At andoon ang mga Pilipino na mga OFW sa Barcelona. So, andoon, siyempre palakpakan. And siyempre nakikilig to the most, andoon si Coco Martin. Si Coco Martin, ang tingin niya kay Lito Lapid ay parang tunay na ama. O ngayon, siguro, mas maganda nito para may pruweba ako, pakinggan muna natin ang mga salita nila na nag-speech sila doon sa loob ng simbahan sa San Agustin Church. So ito yun, So, yan, kung makita mo, palakihin natin. Palaki natin. Sandali na lang. Sandali. I-remove muna natin. Basta pinakita ko lang sa inyo mabilisan. So anyway, ang ipapakita ko lang sa inyo ay yung profile na mabilisan, no? At siguro ayoko kasi ipakita sa inyo, makikita niyo yung pangalan ng So anyway, baka hindi nyo narinig ito, i-describe ko lang. Dito nagsasalita si Mark Lapid sa loob ng simbahan ng San Agustin Church, katabi yung Pilipino na pare, na nagsasabi na ina-address niya na pasalamat sila sa mga Pilipino, sa simbahan at sa paring Pilipino na nagbibigay ng entertainment sa kanila na para magsalita si una si Mark Lapid, pangalawa si Coco Martin. At pagkatapos, ang nangyari diyan, nagsalita rin si Lito Lapid, pero ang importanteng insidente na nakita ko diyan, ayaw ko lang ipakita kasi makikita ang pangalan ng nagbigay sa akin ng impormasyon. So, ang bahay ni Lito Lapid ay matatagpuan sa lugar na tinatawag na, ito babasahin ko wag niyo lang pong sabihin na ako nagsabi sa inyo. Sir, si Leon Guerrero
may bahay din sa Barcelona last month lang na nandini sila kasamang anak niya na si Mark Lapid at si Coco Martin ng Batang Quiapo. So alam mo naman kasi sa Batang Quiapo ay na kinuha siya na pinuno, no? Pinuno ng kasamaan ba? O tapos nilabas pa doon parang kanyang love team partner si Lorna Tolentino na asawa ni Rudy Fernandez. So mahal daw ang bahay doon sa Barcelona. Kasi ang halaga ng bahay, milyones na euro ang halaga ng bahay na binili ni Lito Lapid. So yan lang po ang aking, ang lupa daw ito ay wala po pwede i-verify kung gagawin ng gobyerno sa may Pasig de Gracia, ando ng bahay na mahal na bahay sa Spanish Piso o bahay na malapit lang daw ito sa Calle Diputación. So ang pronunciation ng Spain ng CION is Tion. So Calle Diputación. Ibig sabihin sa Diputación Street. Sa Barcelona po, Pasig de Gracia ang lugar, ang bahay niya, at Diputación, at yan na po ang balita. Nandini nung last month o ng June sila. Kasama niya si Coco Martin, kasama niyang anak niya si Mark Lapid. Ang pinakita dito, nag-communion pa nga sila no? Sa simbahan na commune sa isa San Agustin Church doon sa Barcelona. So, Mr. Lito Lapid, dagdag pa ito sa bahay mo na meron kang bahay na 16 million na mansion diyan sa Angeles City na binili mo noong April 2014. At ang pakay mo ay para tumakbo ka ng mayor sa Angeles City. Pero hindi ko alam kung bakit natalo ka doon. Nakatalo ka ba doon o ano? O kasi patapos na yung pagiging gobernador ng Pampanga. So gusto mo na ngayon maging mayor ng Angeles City. So hindi ko alam kung kinampihan ka ng mga Nepomuceno na political family doon o di kaya ng mga Lasatino political family sa Angeles City. Pero nevertheless, naging senador po siya. Ibig sabihin, hindi niya tinuloy yung pagtakbo ng pagiging mayor ng Angeles City. Bagkus, tumakbo siya pagka-senador at sa tulong ni Gloria Macapagal Arroyo na kanyang kabalin, ay nanalo siya bilang isang senador. At naging senador siya hanggang sa dalawang term. So, that is a total of 12 years. So, 2004 plus 12, that is yung 2010, 2016. So, noong 2016, ay hindi na siya, nagpahinga siya. So, ngayon, 2019, tumakbo naman siya mga senador sa ilalim naman ng team ni Rodrigo Duterte. So, siya, ibig sabihin, siya nagbabalimbing para mananalo. So, nanalo naman siya pagka-senador ng 2019 at tatandaan niyo ba na 8 diretso pa? Pero sa totoo lang, ang pagkakita ko kung bakit na 8 diretso, ang ibig sabihin lamang nun ay niyari ni Duterte yung Smartmatic. Kaya nanalo yung mga lahat ng kandidato ni Duterte. Ni isa sa mga kandidato ng oposisyon ay walang nanalo, which is impossible to happen. So ngayon, Mr. Lito Lapid, imposible naman galing sa pelikula mo itong lahat ng bahay na binili mo. No? Sa Purak, dalawa yung mansion mo dyan. Yung isa na kulay tsokolate na malaking malaki at merong isa naman na kulay puti na yung pinalabas naman ni Bernadette Sembrano na katabi ng malaking farm. Sabi niya, may garden pala ito si Lito Lapid doon Pinakita ang garden, hektarya Sabi niya, ng garden ko. So ngayon, nagligay pa sa doon ng mga high-tech na irrigation system. Saan ka makakita ng irrigation? Dumadaan ng tubig sa elevated semento na parang channel. O di, ginawa niya ng pagdadaan doon ng mga ang tinatawag na mga tubig para hindi masasayang ang tubig. So, ibig sabihin, kasi pag pinadaan mo sa lupa ang mga tubig, madaling mawawala. So, dito ay hindi mawawala sapagkat ang ginagawa ni Lito Lapid dito ay sa simento na kapatong, sa cement canal. So, ngayon, atin lang dito i-stress na talagang itong inyong senador na Committee de Silencio Chairman ay
talagang ugali niya pala ito, mahilig sa bahay. So mahilig sa bahay, o Lito Lapid, ano na yan? Bigay ka ng explanation kung talagang bahay mo yun. Kasi ang sabi sa akin ng mga source ko, may bahay ka ron. At saan mo ba kinuha yung mga pera pinambili mo ng bahay? Maaari ba naming malalaman na Mr. Lito Lapid? O di kaya, ito, yung bahay mo sa binili, may isa ka pang bahay na binili noong 1995, nung kaupo mo lamang bilang gobernador ng Pampanga, at dahil inaakusahan ka noon na ikaw ay nangungurap doon sa quarry ng Lahar at 1 milyon isang araw ang kinikita dyan. So binubulsa mo lang. Pero sa report mo, sa loob ng 9 na taon na ikaw gobernador ng Pampanga, ay nire-report mo lamang na ang kinita ng probinsya ng Pampanga ay 30 milyon lamang kada taon. Pero nung si Father Ed Panlilio ang upong gobernador, isang araw mahigit 1 milyon ang kinikita. So paano yan? Paano mo paliwanag yan, Mr. Lito Lapid? Ha? Hanggang ngayon po dapat sana makasuhan ito ng plunder. Kasi nga, ang mga lupa, ang mga quarry na actually, no, kasama ako noon sa People's United, kasama ko noon na matay na kasi ito si Kwan eh. Yung kaibigan ko na editor. Kasama ko rin dyan si William Chua. So lagi nilang tinitira yung governorship ni Lito Lapid dahil sa tinatawag na pagnanakaw. Yung isa doon kasama ko doon si Benji, no? Hindi ko lang sabihin kung sinong Benji. So anyway, hanggang ngayon po, ang problema ko hanggang ngayon ay wala pa ring kaso na naisampa laban kay Lapid patungkol sa kanyang pangulimbat ng mahigit 1 bilyon mula sa Lahar Quarry. So imposible naman na kinita niya yan sa kanyang pelikula. Yung pelikula niya kasi hindi na pumatok sa takilya, kaya pumasok pagka vice gobernador muna noong 1992. 1992, katatapos lamang pumutok yung Mount Pinatubo na nagdala ng matinding lahar at maraming mga kapampangan ng pinatay ng Mount Pinatubo at maraming bahay itong tinabunan, pati mga simbahan. So, pero kay Lito Lapid, patapos niya maging isang term na vice-gobernador, 1995, tumakbong gobernador. Nanalo naman siya. So nanalo siya dahil alam niya, sabi nga ng abogado niya, na nakausap ko, ay hindi mo makayang talunin si Lito Lapid pagdating sa pera. Ang talino. Kaya kumita siya ng gusto dyan sa Lahar Quarry. So ngayon, ang kanyang mga kahiligan sa mga bahay ay hindi na talaga mapipigilan. Imbis na tatago niya, hindi niya kayang itago. So ngayon, Mr. Lapid, ang sa amin lang dito ay paliwanag mo nga kung paano mo manabili yung mga bahay na ito. Ha? O ngayon, basahin natin yung mga comment ng ating mga subscriber, mga nanonood sa atin. Sabi naman ni Amalia Nukon, Manong, magandang gabi po, watching from Dubai. Okay. Sige. At tapos si Marilo Merciales, gandang gabi po. Mary Ann Yolanda Hernais, magandang gabi po. Dr. Toto, Daniel PC, tapos Ruel Kaagbay, Alex Ulin, tapos Vincent Ray, maayong gabi, Toto Bunyog, mayap mayap aabak na, no? Abak na. So, next is si Putin. Hi everyone, Marilo Merciales, palagi pong mag-ingat kayo. Bunyog po kami dito sa Angono, Rizal. Salamat po. Jamil Haji Sirad, Assalamualaikum, Attorney Engineer Toto Pagari, kumusta? Mapipiyak ka? Piapakanusan ko anda kano imanto. Jamil Haji Sirad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga pagariakan, si isa channel akan, mga pakat akan, basta langon tano mga pagari, langon tano mga kailang piyapiyak po sa mga galubakan tano. Okay? Medieval, matapang, matalino, uragon, tapat, katotohanan. Maganda maray na banggi, matapos na. Maray na aga, no? Umaga na. Help, support, protect, toto kasing. Protektahan niyo ko, pagdasal niyo ako kasi to tell you honestly, medyo biniverify ko pa, pero meron na pong nagpapadala ng kinatag na tip na may plano po sa buhay ko. So, si Jojo Alabata, mabuhay. Tapos si Charlie Claudel,
ano yan sir, ang maganda para masugpo ang mga pagnanakaw. Siyempre saan pa ba nanggaling yung pera ito ni ang pinagbili ni Lito Lapid doon sa Barcelona ng lupa? Chinek ko yung batas ng Barcelona, pwedeng bumili ang mga foreigner ng lupa.